sapagkat sasadsad tayo sa palayan. Ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat itong ituwid. Dahil dito, masyadong mabagal ang pag-usad ng bakor. Dapat nila ng paraan para panaliliman ang ilog Pasig, di ba? Para naman umilis ang usban ng bakor at masasagin pagdagat. May alam ka ba tungkol sa Pantas ng Dalham? Ha? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay sa Fuentes del Cristo na hindi natapos dahil sinabi nilang mahina at marupok daw ito. Yan din ang nais kong sabihin. Pero ikaplik mo at ang mga pantas ng ram. Hindi na ang aking sabihin para sa akin. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayong katugiran. Dahil ang problema ay ang lawa. Pero ayos na gawat. Wala nila ako yan. Ang tinis mo bakit mo lang naisip mo? Dapat itong simula. Mag-uber. Tuwid na kanal mula sa bukangan ng ilog Pasig hanggang sa labasan sa lubusan ng Maynila. Napag-usapan na rin lang ang kanyang tiyahin. Alam mo na ba, nakiusap siya hanapin ko ang kanyang asawa? Si Sidonia Victorina. At nangako ka ba para lang mapapanitili ang inyong kasintahan? Natural. Pero ang problema ay natatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Yan ang dahilan kung bakit nagpunta si Berta ang aking tiyo. Baka raw kasi usasahin siya ni Dunya Victorina tungkol kay Don Tiburon. Kumusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo? Ang matinoo ba yung iyong kababayan? Si Sigania hindi ko kababayan, pero naglayo siya sa kanilang lugar at taga-kabilang baybay lamang sa kanya. Kumusta naman ang buhay niyo sa lalawigan? Bakit? Hindi ka ba pamilyar nito? Paano ko malalaman kung hindi ako nagtungo doon? Nasabihan lamang ako na napakahirap ng mga taon doon, kaya hindi sila bumili ng alahas. Hindi kami bumibili ng alas kahit hindi namin ito kailangan. Ah, siya nga pala. Hali kayo, uminom tayo ng alak. Maraming salamat po, senyor. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Mali ang ginawa niyo. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi nga ni Padre Camorra ay kakulangan ng siglang bayan nito ay buwat ng anang ninirahang umiinom ng sobrang tubig. So, Mabuti. Sabihin niyo kay Padre Camorra na kapag uminom siya ng tubig, sa halip ay naalat o serbesa. Marahil ay magkikinabang ang lahat na hindi makakalaban pa ang mga sabi-sabi. Sabihin ninyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Linunod nito ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Magandang sagot. Pero nangangamba ako na tanggapin ito ni Padre Camorra. Bilang biro at tumungin ako kung kailan nagiging sigaw ang tubig at kailan ito nagiging isang dagat. Kapag naiinitan na ng apoy ang tubig, magiging singaw ito. Magiging dagat naman ito kapag maliliit at iwaywalay na ang ilog sa masamang pinakilos ng tadhana. Bunga ng kasawian sa banging hinukay ng mga tao. Hindi, Senyor Simon. Higit na mabuting sipihin itong tula na aking kaibigang si Sagani. Pangarap? Ang makina ay halos magkabanggaan. Samantala, kukunin ko ang serbesa. Ano ang nangyari sa'yo? Kakaiba ang taong yun. Nakadama ko sa kanya ng pangingilabot. Sinisigo na kita pero hindi mo pa rin ako pinapansin. Hindi mo ba alam na tinatawag nila ang isang iyon na kung magiging kardinal? Ano? Kayo mangging kardinal? O kaya naman itim ang kabunyian kung gusto mo. Ha? Hindi kita maintindihan. Sige, ganito lang yon. Si Virgilio ay may tagapayong unggoy na tinatawag niya kabuyan. Tapos si Sir Simon naman ay tagapayan ni Kapitang General. Ano? Talaga? Totoo bang sinabi mo? Gaya ng narinig ko kung sino ang pinupuri siya kapag nakaharap. Ngunit patalikod na nagsasalita laban sa kanya. Binibida rin ba niya si Kapitan Tiago? Naku, huwag na. Alam na yan ng buong mundo. Pamanhin, pero di po alam namin ang alamat na yan.
Sige na nga. Dati raw may isang estudyante na nangako magpakasal sa isang dalaga sa kanila ngayon. Ngunit nakalimutan niya ito. Dahil sapat, ang dalaga ay naghintay siya para sa lalaki. Lumipas ang panahon at inakasya niya ang kanyang kabataan sa paghihintay. Ano nangyari sa lalaki nangako sa kanya? Ayun, nabalitaan na lang ng dalaga na naging arsobispo na ang kanyang minamahal sa Maynila. Dahil dito, nagdamit ng panlalaki ang babae at pumunta sa Maynila para hanapin ang lalaki. Nagpakilala siya dito upang hanging tuparin ang pangako niya sa kanya. Imposible ang hiling na ito, kaya nagpatayo ang arsobispo ng isang kuweba kung saan maninirahan ang babae. Sa kuwebang ito namatay at inilibing si Doña Jeromina. Aba, isang magandang alamat yan ah. Nagawa ko na artikulo tungkol dyan. Anong masasabi niyo, Padre Salvi? Dahil hindi sa ang asal magino ang pagbibigay ng isang kuweba upang matira ng isang taong binigo natin ng pag-asa. Mas marangal kung siya'y dinala sa biyatero ng Santa Clara. Anong masasabi niyo, Padre Salvi? Hindi ko maaaring husgahan ang inasal ng arsobispo. Ngunit kayo ang panrelihiyong gobernador ng simbahan na siyang tumatayo sa lugar ng arsobispo. Ano ang maaari niyong ginawa kung nangyari sa inyo yun? Walang katumbas ang sakit ng pagninilay. Ngunit dahil ang alamat ang pinag-uusapan natin, huwag natin kalimutan ang himala ni San Nicolas. Ikukwento ko ito kay Senyor Simon na maaring hindi ko alam. Sige nga, ito'y kwento nyo. Isang araw, may isang taksil na insect na tumaging maging Kristiyano ang dumaan sa may simbahan. Ngunit may nagpakita sa kanyang demonyo sa kanyang buhaya at tinaob ang kanyang bangka upang lamunin siya at dalhin sa impyerno. Ako mismo ay nakasiguro sa inyo na kaya ko pa rin makilalang malinaw ang ulo ng buhaya. At kung titignan iyon, napakalaki ng halimaw. Nakakamangha alamat. Napakagandang batayan para sa isang artikulo. Ang mga katangian ng halimaw, ang tubig ng ilog, ang mga palumpo ng damo, mainam na kapaksa sa pag-aaral ng relihiyon, kakatawa ang inchik na nakakahingi ng tulong sa kalagitnaan ng panganib ng isang santong na dinig niya lamang sa iba at hindi niya paniniwalaan. Tungkol sa dalawang mahalagang bagay. Dalawang katanungan na maaari niyong isama sa inyong artikulo. Unang tanong, maaaring nangyari sa demonyo pag nakita nito sa sarili. Bigla na lamang nakulong sa isang bato. Tumakas ba siya? Nanatili ba siya doon? Yo! Yo! Nasaan ang iyong sedula? Po, nako, mukhang naiwan ko. Yata iyon. Pasensya na, senyora. Anong pasensya? Hindi maaari ito. Bumaba ka sa iyong karwahe. Maawa na kayo, senyora. Hindi ko na sinasadyang maiwan ito. Wag po, senyora. Wag po, senyora. Maawa po kayo sa akin. Yo! Yo! Ginoo, magpatuloy ka na. Ikaw na naman! Namatay ang ilawan ng inyong kartel. Hindi maaari yun! Wala ka na bang ibang balita sa akin kundi puro ganyan? Ang isa po nating katiwala ay namatay. Yung tagamantay ng kainin, hindi mo siya mabigyan ng desenteng libing dahil siya isang hamak na mahirap lang. Ano ang ganyan yung kinamatay? Namatay po siya dahil sa katandaan. Wala ka na bang ibang mabalita sa akin? Nakawalang gana ang iyong mga balita. Ano ang nangyari sa Sarpan? Naalala ko na! Alam niyo bang si Cabezang Talis ay ilang linggo nang nawawala? At napabalita sa bayan na hawak raw siya ng mga tulisan.
kamusta, Basilio? Akala ko may kakain ka. Nawala na ako ng gana. Dapat kong siguraduhin wala susunod sa akin para din sa aking kaligtasan. Inay, matagal ko na pong hindi nadadalo ang iyong puntod. Naalala ko pa kasi kung anong trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang ay nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Bata, ano ang pangalan mo? Basilio po. Basilio, papitirahan kita sa aming at pag-aaralin sa San Juan de Letran. Maraming salamat po. Mag-aaral po ako ng mabuti para mabayad ang inyong kabutihan, Ginoo. Aba, Basilio, napakagaling mo. Pagbutihin mo yan at magiging magaling kang doktor balang araw. Opo, magkakapagtapos na rin po ako. Kapag nakatapos ako, papakasalan ko si Uli. Inay, sana nandito ka at nakita mo ang katuparan ng aking mga pangarap. Anong mga igagawa ko sa iyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo dito sa gubat, Basilio? Kung inyo po mangungita ang mismong buhok, dito din po tayo nagtagpo. May 13 taon na nakaraan, kayo po ay naghandog sa akin ng ilang pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Crisostomo Ibarra, si Ginoong Ibarra na nasa pagkakaalam ng lahat na matagal ang patay. Nabatid mo ang nag-iisang lihim na maaring maging dahilan ng kasawian at kasisira ng aking mga balak. Dapat kitang patayin para sa kaligtasan ng alang-alang sa dakila kong layunin. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking mga kamay? Ngunit iba ang pagkakilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Isang malaking banta sa akin ang pagkakatuklas mo sa aking lihim. Ginoong Simon, nooy natulan kayo ng filibusterismo at dahil doon kayo napakulong muli. Muli ba ninyo itong hayaan mangyari? Walang ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas, ay mananatili itong isang lihim para sa akin. Madaling palabasin na napatay ka sa mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung ganon, nagkakamali pala akong pagkilala sa inyo. Totoo, ako'y naparito 13 taon ang nakakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inalaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng Pilipino, upang wakasan ang pang-aapi. At kung nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasilimulan, hindi ko akalaing ang lason na naiwan ay lumusan at kumalat sa lipunan. At ultimo mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon, kung dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila. Hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan at ang wikang ito ang wikang Kastila ng pagbubuklod. Huli, pwede ka nang magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ganon, ibalik mo na lamang ang perang pinahiram ko sa iyo. Sige po, babalik po ulit ako bukas. Sige, mag-ingat ka. Madalas, ipalasap sa atin ng Diyos ang ganyang parusa pagkat tayo ay makasalanan o may kamag-anak, nagkasala na dapat sana'y tinuruan natin ang kabalanan. Ngunit hindi natin ginawa. Kaya ikaw huli. Tinuruan kita magbasa at magdasal. Aralin mo ang librong yan at humilig ka ng matubos
Opo, maraming salamat po. Dapat lagi ka nagbabasa ng mga dasal para biyayaan ka ng Diyos. Basilio, andito ka pala. Kumusta ka na dito, Uli? Okay lang, pasok. Magandang hapon sa iyo, Kabesang Talis. Narito ako para magbenta ng aking mga alahas. Pamanhin, ngunit wala akong pera. Ayos lang. Ipapakita ko na lamang sa iyo yung mga baril. Sige, pasok. Kabesang Talis, narito ang aking baril. Pakitignan mo. Sobrang ganda nito. Pasok, pasok. Ginoong Simon, bakit may dala kang orasan? Hindi ito isang orasan lamang. Ngunit dito nakatago ang aking mga kayamanan. Gusto ko ng mga brilyanteng sinauna. Si Ama ang mababayad dahil siya ang mahiligit sa mga antigo at matatandang gato. May dala akong kwintas ni Cleopatra. Galing pa ito sa Ehipto. Nakuha sa kanyang libingan. At may singsing din ako na natagpuan sa Cartago. Ipinadala marahil ang mga iyon ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Oh, eto pa. May dalawa akong brilyanteng negra. Kakit-akit, kamangha-mangha, ang ganda! Oh, ito pa. Iba't ibang mga alahas ko. Tignan nyo. Napakaganda naman ito. Magkano ba ito, Ginoong Simon? 200 lamang yan. Oh, ikaw Ginoo. Wala ka bang ipagbibili? Ang lakit ni Maria Clara. Iyon ay may brilyante at esmeralda. Nagugustuhan ko ang lakit. Magkano nyo pinagbibili? 100, 500, o gusto nyo ipagpalit sa iba? Isasaguni ko muna sa aking anak na nasa bayan. Sige, sige. Panalo na naman ako! Oh, Jesus ko! Dahil ko pang ninakawan. Akala niya yun, mamulot ako ng pera. Gusto ba ninyong palitan si Padre Camora, Ginoong Simon? Walang kailangan sa akin din. May tatayan ng general kung ano man ang kanyang nais, ngunit kaming mga pari lamang. Ah, ang kailangan nyong itaya ay ang mga kawang gawa, mga dalangin, at karaitan. Paano kung gawin natin itong mas mainam? Kapalit ang aking mga hiyas. Kung Simon, ano ang mapapala ninyo sa mga panalo ng kabaitan sa bunganga? At ang mga buhay na tao, ang pagtapon at ang mga pagpatay. Ah, marami. Sawang-sawa na akong makarinig ng mga kabutihan at hangad ko'y lahat ng nakakalat sa daigdig. May lagay lang ang isang sako sa dagat, lipunin ng masama at linisin ng mga bayan. Kakikita ang ikay may galit at puot sa mga tulisan, di po ba? Sa mga tulisan sa bundok, ang sama kundi nandito sa bayan at mga lungsod. Hindi ba ay napanukhala na gawing paaralan ang mga sabungan?
pero merong tumutol dahil nagbabayad daw ng 450,000 piso. Tama na, Miruan. Walang galang, Kapitan. Ang guro ng tiyan ay humihingi ng maayos na paaralan. Placido Penitente, kamusta na? Kapag-aliw ka bang mabuti? Pangyayari pa. At ikaw? Lubos ako nasiyahan. Akalain mo bang anyayahan ako ng pura sa tiyanay na doon naman nga? Aba, nagpaunak ako. Kilala mo siya marahil si Padre Camora, lubos siya mapagbigay at matapat. Pinarana namin lahat ang mga magagandang dalaga roon. Anong nangyari sa klase? Mabuti, mabuti. Ang ganda-ganda naman niya. Sabihin niyo muna sa profesor na may sakit ako. Susunduin ko lamang ang babaeng iyon. Penitente, pumirma ka rin dito. Ano yan? Magpaumanin mo ako. Ngunit kailangan ko basahin yan. Tingnan mo ito, mahaba ito. Ito ay protesta sa kahilingan ni Makaraig at ang kanyang mga kasama ay mga kahilingan ukol sa pagtatago ng Akademya ng Wikang Kastila. Paumanin. Ngunit hindi ko talaga yan maaaring pirmahan hanggat hindi ko maunawaan kung para saan. Bukod dun, ayaw kong makalaban si Makaraig. Tadeo, natutulog ka ba sa klase? Hindi mo ba alam ang leksyon? Ano? Tamad! Napakaantukin mo! Salamin ang tawag sa anumang makinis na bagay na ginawa upang Ang salamin ay ang ibabaw. Hindi mahalaga kung ano ang nasa ilalim nito. Dahil anuman ang nasa ilalim, hindi napaka-epekto sa ibabaw. Kaya masabi natin ang pag-ibabaw ay nasa salamin. Sumasang-ayon ba kayo o hindi? Sumasang-ayon ako, Padre. Mainam kung gano'n. Ikaw, Juanito. Hindi ako sumasang-ayon, Padre. Ikaw, Ginobulto. Tumayo ka at tumagot. Kung ang salaming metal ay gawa sa tanso o iba pang metal, tama ba o hindi? Ang sinasabi ng akla, Padre. Mas mainam ang tawag sa iyong Placidong Bulura. 15 araw na liban, isa lamang at magbabaksyon ka na. Ngunit, 4 na araw pa lang ako naliban. Sa tuwing liliban ka ng isang araw, 5 ang katumbas, ilang bang 5 makalima. 15 po. Kapag ikaw ay lumiban na lamang ng ilang beses pa, mamarkahan pa kita ng isang gupit dahil hindi mo alam ang leksyon ngayon. Alisin niyo lahat ng marka ko sa araw na ito. Aba, bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga taong madalas naliban sa klase ay magagawang makapag-ulat. Hindi ba pwedeng liban sa klase, ngunit alam ang leksyon? Sige, muhitan mo hanggat gusto mo. Kaninang umaga ay nagpagkita
nagsalita ako kay Padre Eren at nabanggit niya ang aking Los Baños na pinag-usapan ng lahat. Ang lahat daw ay totoo. Ngunit inayanin nila ang kataas-taasang lupon na para lang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi naman kumikilos ang lupong yan. Yan din ang aking sinabi kay Padre Eren. Ang sabi niya si Don Custodio, isang sangguni ngun lupon na magdesisyon. Paano kung laban sa ating desisyon? Sinabi ko riyan kay Padre Eren. At ang sabi niya sa akin ay ganito, malaki na ang ating tinamo, nagawa na natin ating kahilingan, ay magimagang sa isang kapasihan. Sa papaano para naman tayo makikipagkilala sa Kanya? Dalawang paraan ang sinabi sa akin ni Padre Eren. Ang insik na si Kirugan! Ang mananayaw nga si Biba! Tignan pa natin ang isang paraan. Maaari nating lapitan si Ginoong Pasta. Ang abogadong hiningian ng payo ni Don Custodio? Oo, siya nga. Isa siyang kamag-aral ng aking ama. Hindi ba't si Ginoong Pasta ay makaluguyang isang mananahi? Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka nga, Marte! Kilala kong babaeng si Matia. Wala naman sigurong masama kung susubukan natin kausapin si Ginoong Pasta. Marahil ay tama si Isagani. Kung gayon, hintayin natin ang resulta na kipapag-usap niya kay Ginoong Pasta. Ay! Ay, ikaw pala. Maupo ka. Kamusta naman ang iyong pangkain? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Ano naman ang sadya mo sa akin? Naparito nga po pala po upang ipaalam sa inyo na ang grupo po naming mga estudyante ay nagbabalak na isinulong ang Akademya ng Wikang Kastila. Nais po naming maaprobahan ito ng Kapitan General. Ngunit bago po makarating dito ay kailangan ng pagsangayon ni Don Custodio. Ano naman na kinalaman ko dyan? Kaugnay po dito, amin po sanang hingin ang inyong pagpanig sa amin kung sakaling sumangayon sa inyo si Don Custodio. Masila ng usapang yan. Marami ang pag-aaral kahit kailangan kong kumilos ayon sa batas. Kinalungkot ko ngunit hindi kita matutulungan. Hindi ako makikialam sa usapang yan. Kung gayon po ay wala na akong magagawa sa inyong naging pasya. Sana huwag niyo itong pagsisiyan pagdating ng panahon. Kaawa-awa. Kung ang lahat ay sana'y nag-isip ng katulad mo. Hanga-hanga. Ginoong Quiroga, nasaan na ang siyang nalibong pisong inutang mo? Wala na akong pera. Nalugi na ako. Babawasan ko ito kung papayag kang itago ang mga armas na dumating. Huwag kang mag-alala. Ililipat ko ito kapag mayroon ng pagsisiyasat na nagaganap. Sige, Ginoong Simon. Papayag ako. Hanapin natin dito si Mr. Leeds. Uy! Teka. Kaya ganda mga kababayan dito. Kailan kaya ako maging pura sa Quiapo? Sobrang ganda ni Paulita, eh, no? Napakaswerte ni Sagani. Kamukha ni Benzel ang isang yan, no? Ito, sino naman ang kamukha nito? Aba, hindi mo ba nababasa ang La Princesa Pilipina iyan? Ang kasangkapan na ginagamit ng matanda ng babae ay yung tinatawag na prinsa.
Ang mga Indio ay may kakayahan din sa paglililo. Ang insik naman na yan ay si Quiroga. Ngunit kung pagmamasdan, parang si Padre Irene eh. At iyan namang Indiong English na iyan ay si Kawig ni Simon. Putris, natatakot ata pabayarin natin sa palabas ni Mr. Lee. Napakakurupot. Pumuntahan tayo ka Mr. Litz. Napakainit. Pumasok kayo sa aking tanghalan. Makikita niyo rito ang ulong nagsasalita ng pawing katotohanan. Nasaan ang mga salamin? Ito ay galing Ehipto. Natagpuan ko ito sa piramide ng Khufu. Ito ay may lamang abo at isang kapirasong papel. Sa pagbibigkas ng mga salitang nasa papel ay magbuhay ang espiritu. Amoy bangkay! Bisbard! Amoy 40 taon! Diri mo! Pinanganak ako sa panahon ni Amasis. Galing ako sa paglalakbay sa Asia, Assyria at Persia. Sa pagdaan ko sa Babylonia ay natuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila na ibunyag ko ang kanilang lihim, ay pinasangkapan nila ang banal na batang Paano ka ipinahamak ng batang saserdote? umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ang batang saserdote na kabido sa umibig din dito. Gumawa ito ng kaguluhan at ako ang idiniin na may kasalanan. Tinulong ako ngunit tumakas ako at nagpunta sa lawa ng Moris pero noon ay pinatay ako. Sa kabilang buhay ay nasaksihan ko ang paghahalay ng batang saserdote sa aking minamahal. Naganti ako, umanda siya. Mahabag ka! Dapat ipinagbawal ang tanghalang ito. Lalo na kung hindi ginagamitan ng salamin. Ayaw ko na sa mag-aaral! Tulog kong mga to sa ilog! Buisit talaga tong araw to! Bakit andito ka na? Hindi ba't may klase ka pa? Mama, pagalitan ako dun! Ma, hindi na ako babalik dun! Pinaya ako sa buong klase! Pero anak, nangako ako sa iyong ama na patapusin kita na abugasya. Ano na lamang sasabihin ko sa iyong ama kapag kami ay nagkita? Nay, nalabas muna ako ng saglit. Saan ka pupunta, anak? Doon muna ako sa dagat. Gino Simon? Oh, nasa daw. Tulungan niyo po ako sa sungkong. Walang problema. Basta samahan mo muna ako ngayon. Ginoong Simon, ba't ka na pa rito? Nasaan ang mga pulbura? Nasa mga sako, Ginoong Simon. Nasaan ang mga bomba? Nakahanda na po lahat. Mabuti, mabuti. Lumakad kayo ngayong ding gabi. Pakipag-usap sa tenyente. Sabihin nyo, kabesa at sasagot siya ng talis. Bakit po? Mayroon bang bagong mangyayari? Oo. Mangyayari sa linggong papasok. Subalit, hindi pa handa ang distrito. Akala ko, hihintayin hanggang Kwaresma. Hindi na natin sila kakailanganin. Kapag paliban natin ay marahil patay na si Maria Clara. At Ginoo, mauna na po kami.
kadami naman ito. Kay raming tao. Kaibigan, tignan mo ang pisong Mikyolo. Binayaran ako ng mahal sa Frances. Mainam na ang pagkadikit sa mga kartel. Kiko, kung 6 na piso ang bigay sa iyo, magkano naman kaya ang sa mga praile? Ang sa mga praile? Alam mo, ang mga praile ang may kalagawan ng ganitong pagdagsa ng mga tapo. Ang kalahati ng nagsipasok ay manuod at ang kalahati ay pinagbabawal ng mga praile. Mabuti ang iyong mga paskin, ngunit higit na mabuting pantawag ng mga tao ang mga pagbabawal ng mga praile. Tignan mo, Kiko. Kaibigan, sa palagay mo kaya ay dahil sa pagtuligsa ni Padre Salve ay maaari akong mawala ng hanap buhay. Marahil, Kiko. Marahil. Humihirap na ang paghahanap ng salapi. Basilio, kumusta ang sakit? Bahagya ang tibok ng puso. Mahina ang pulso. Nawalan na rin siya ng ganap pagkain. Basilio, may ipapagawa ko sa iyo. At ano ang kailangan kong gawin? Madali lang, Basilio. Habang ako'y nasa isang digmaan o isang kaguluhan ay subukan mong buksan ang pinto ng kumbento sa Santa Clara at iligtas mo ang aking minamahal na si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara, ang inibig ko buong buhay. Bumalik ako upang maligtas siya. Nagnais ako ng isang himagsikan at ito lang ang paraan upang mabuksan ang mga pintuan sa mga kumbento. Ay, nahuli na po kayo. At bakit? Ginoong Simon, patay na po si Maria Clara. Anong pinagsasabi mo, Basilio? Si Maria Clara ay patay na? Kanina, ika-6 na hapon. Hindi maaari yan. Buhay si Maria Clara! Huwag ka lang! May ilang araw na siyang may sakit at pumunta ako sa komento para makabalita. Mamatay siya ng puso. Mamatay siya ng hindi nalalaman. Nabubuhay ako para sa kanya. Kaawa-awang tao. Paulita, nasaan ka na? Magkikita ko pa kaya siya? Ano na ang balita kay Don Tiburcio? Wala pa din pong nakakapagbigay sa akin ng balita hanggang ngayon. Nais kong malaman niya na pupunta ako sa mga Guardia Civil. Nais kong malaman kung nasan siya, buhay man o patay. Mahirap maghintay ng 10 taon bago makapag-asawang muli. Ano ang masasabi mo kay Juanito Pilaes? Si Juanito. Si Juanito Pilaes sa isang... Nako! Totoo yan. Napakarangya ng kanyang pamilya.
Sigurado napakaswerte ng mapapangasawa niya. Una po wala po sa Sagani, naku! Kailangan namin ng iyong tulong. Nahulog ang abaniko ni Paulita sa pagitan ng mga bato sa dalampasigan ng Malikon. Ituro mo nga sa akin kung saan dapat ako pumunta. Saan ba nahulog ang abaniko? Sa banda roon. Hanapin ko, Paulita. Maraming salamat sa galing sa pagkuha ng at kapabalik mo. Patawarin mo ako, Binibini. Pagkat hindi ako pagsulyap sa iyo sa bulak. Luwalhati nawa kay Don Custodio dahil sa kanyang katalinuhan at pansit sa lupa para sa mga binatang may mabuting kalooban. Ito si Sagani. Si Basilio nasan na? Ang inaniyahayaan natin sa halip na si Juanito. Sana'y nalasing natin upang magsabi sa ilang lihim. Mahahalagang lihim, mga lihim na pangyayari ukol sa nawawalang mungha. Mga Ginoo, iambon natin kay Don Custodio ang mga buto ng manok ng pansit lang lang. Ang lumpiang inject sa lamay baboy ay pagtungkol kay ipagtungkol sa praile at ikaapat na ulam na pansit kisado sa ipagtungkol ng pamalaan ng bayan. Tutol ako! Magtulumpati ka, Daddy. Mga kapatid ko sa panukala, alang-alang sa inyong mayayang malaman, ang kuwang sa iniwan sa... Hindi maaari manggagaya. Ang talumpati iyay talumpati ng Pangulo ng ating lisiyo. Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng iyong kamumusan, palangin ang sulukuyan at tanungin ang kahirapan. Ano ang mayroon? Mga praile, sila ay mga bagong mananakop. Kung walang praile at walang Indio sa Pilipinas, ano mangyayari sa kabang-habang na pamalaang pagsakamay ng mga insik? Kakain ng torta, Limang. Hindi naman tayo. Nakita ko utusan ni Padre Sibaya. Ang Pilipin na bisisektor sa amo ng Emira. Mga walang galang na po, ano pa rin ito sa pag-imagsik? Masan na, mukhang marami nang nasagot. Sino-sino ang mga sagot? Mauna na po kami at meron kami pupuntahan. Basilio, nagpunta ka ba sa hapunan ng daraang gabi? Masama ang lagyan ng tansya, kaya hindi ako nakapunta sa pagiging. Mabuti at hindi ka pumunta roon. Ngunit kasama ka ba sa samahan ng mga mag-aaral? Mabuhay na kambag. Umuwi ka at sunugin ang mga sulatang nasa iyo.
alam kung sino sa mga nangyari. Sinugatan siya ng isang taong di kilala at ngayon ay nagpapahinga. Mauna na po ko. So, Sige, mag-ingat ka, Basilio. Tayong mga kasapi ay mabibilanggo. Paliwala, ngayon lang nangyari ang kabataan inabilanggo sa ngalan ng kalayaan. Ngunit sino bang hangal ang sumulat ng mga paskin? Wala tayong pagkailam dun. Hindi natin tungkulin ang magsiyasat kung saan may panganib. Dapat tayo pumaroon dahil andun ang karangalan. Basilio, pati ba ikaw? Narito ako para kayo ikausapin. Noon lang ay payapa ka at iniwasan mo kami. Mabuti at nandito ka. Kayo'y aming dadakpin. Pati ba ako? Masaan mo ako at sa ating pagtatapos, ayanyahan natin ang mga ginoong ito. Wag po! Wag po! Wag po! Mga tatakbo! Ako wala rin ka! Dito muna kayo. Hoy, Dadio! Dadio! Bakit po? Inuuli kita. Takbo, Dadio! Yan ang dapat para sa'yo. Pinapanaya ko na kayo. Maliban sa iyo, Basilio. Paano na kaya ako ngayon? Makakalayo pa ba ako? Yo, magandang umaga. May malinta ko para sa'yo. Ano po yun, senyor? Opo, senyor. Huwag! Yan ang lapo sa'yo. Ha, ha, ha.
Sa gani. Mula sa binata na namin ko ang iyong mga sinabi. Inangat ko'y kayo'y magkausap. Natutuwa ako sa mga kabanatang may puro-puro. Kahit minsan ito ay taliwas sa aking puro-puro. Ayon sa iyong sinabi ay nagdaos kayo ng hapunan. Huwag sana kayong magkailan. Hindi po ako nagpakakailan. Mabuti nagpapakilala na pananagutan ninyo ang magiging bunga ng iyong ginawa. Hindi ko sa iyo sinisisi. Malaya mong masasabi kung ano sa palagay mo sa mga Dominiko. Ngayoy puong lamang nakapag-aral sa amin. Ipinatawag kita upang makipaglinawan sa iyo. Biruin mo, libo-libong tinuruan ko sa Pilipinas at maraming binatang umuto-dikta sa mga praile. Kung ito'y nakatalikod, ngunit sa harapan ay bumahalik ng kamay. Sa bagay, natatangi ko sa iba. Ngunit kung totoo ang iyong sinasabi, dapat ay pinatigil na kita. Nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi ako makikipagtalo kung natatanggi ako o hindi tinatanggap ko ang iyong paagay. Sana'y ganun din kayo sa akin. Hiniling ko sa aking guro, ibahin ang paksa ng usapan. Ang mga karunungan ay binibigay lamang sa mga dapat magtamo nito at di sa mga taong walang mabuting puso at mabuting asal. Bakit po mayroong mga masasama at hindi mabubuting ugali? Maaari itong makuha sa lipid o kaya'y mahinang uri ang sangkap na ginamit. Kung gayo'y hangad ng pamalaan ang aming ikakasama. Hindi ang kasiraang binanggit ng binatay di dapat ibinatang sa mga praile o sa pamalaan. Iyo'y nasa di wastong pagkakatatag ng kasipanang Kastila. Kung gayo'y hindi bakit unahin isaayos ang sarili? Hindi ako ang pamalaan kaya di ko masasagot ang mga ganyang kilos. Ano ang ibig ng mga mag-aaral na gawin namin para sa kanila? Tumulong at huwag humadlang sa kalagayan ng pag-aaral na kami paraanin upang di kayo masagasaan at madurog. Bagamat tila walang kahihinatnan ang ating pag-uusap, may kabutihan pare tayong napulot. Sasabihin ko sa aking mga kapatid ang siyang tinuruan. Ang pinangangamba ko lang ay baka hindi maniwala ang aking mga kapatid. Huwag ninyong palagay na ako ay inyong guro. Ako ay isang praile at kayo'y isang Pilipino. Ngayon, ano ang hangad sa amin ng mga mag-aaral na Pilipino? Parin ninyo ang inyong mga tungkulin. Hindi ba namin tinutupad ang aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ba ang inaatang ninyo sa amin? Tungkulin ninyong pagbutihin ang mga batang bini. Akayin ang mga ito sa landas ng kaligayahan at lumikha ng isang baying marangal, malusog, matalino, mabait at matapad at ngayon. Ako naman ang magtatanong, tumutupad ba ang mga praile sa kanilang tungkulin? Tinutupad namin. Sigurado ka? Isahalip ng mga isakatuparan ng mga prailing mamahala. Ang dapat nilang gawin sa pagpapaaral sa mga kabataan ay hinahadlang pa nila ito at sinusulpil-pil ang magrubdob ng hangarin ng mga ito na matuto. Ang tinuturo ninyo ay luma at lipas na sa karunungan. Iya'y masyadong mabibigat na paratong. Hindi po. Simon, kailangan mo kong malaman kung dapat natin gamitin ang mga armas sa bodega. Lubhang nakababalisa ako sa mga balita. Kapitan Tiago! Lubuon examine na. Lami
nadakip na si Basilio. Ano mo? Kaawa-awa Basilio. Wala akong magawa sa kanyang sinapit. Ngayong lumisan na si Kapitan Tiago na siyang tumulong sa kanya. Tumahan ka, Huli. Walang mangyayari kung ikaw ay iyak lamang diyan. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Isa lamang ang tanging paraan para siya ay aking matulungan. Kay Padre Camora, siya ay tuturo ng aking isip. O siya, ating susubukan. Walang mawawala kung hindi natin ito susubukan. Ikaw ay aking gagabayan, nang gayon ay walang mangyayari. Patre, ngunit ako po ay natatakot. Hindi kaya ng aking isip ang kapalit na hiningi ni Padre Camora. Ikaw ay aking gagabayan papunta roon. Huwag kang mag-alala. Naiwan mo na dito. Sa Padre Camora, maaari niyo ba akong tulungan? Maupo ka, Huli. At ano iyon? Si Basilio ay nadakip. Wala na po akong malalapitan, gayong lumisan na rin si Kapitan Tiago. Ako ay nagmamakaawa na inyong tulungan. Bakit kung alam mo ang kapalit ng iyong hinihingi? Dane, paano hindi ako pumasa? Hindi ko rin alam kung ito. Tingin ko, nandito sa Wapaskin. Oo nga yaw. Ano na kaya nangyari kay Basilio? 4 na buwan nang lumipas nung nabilanggo siya. Why pa kaya siya? Anong klase ba sulit naman yun? Napakahirap. Oo nga ano? Dixon, wag ka nang magdamdam sipling. Pagsusulit lamang iyon. Ay wag na natin problemahin tanggapin na lamang. Manito, anong balak mo sa mga paparating na araw? Mapipilitan ako na sumama sa tatay sa kanyang tindahan. Bagsak na nga, tapos ganito pa magiging kapalaran ko kasama ang aking ama. Kaya malas naman. Ikaw makaray. Pupunta akong Europa, Sandoval, Isagani. Mga swerteng nakapasa sa pagsusulit. Kapasa lang ako sa signatura ni Padre Fernandez. Mabuti na lamang mahusay ako magtulumpati. Basilio! May bisita ka! Mabuti at dumala ka. Ano ang iyong bagong balita? Ginoo, may balitang ako. Sino? Si Huli Tandang Sulupo. Anong nangyari sa kanila? Si Tandang Selo ko'y nawawala. Paano siya ay nawala? Ilang buwan lang ako sa bilanggo. Ba't makakarinig po ako ng mga ganyang balita? Si Huli, kumusta ang kalagayan niya? Basilio, pasensya na. Patay na si Huli. Ano? Si Uli patay na?
tungkol sa salo-salong ibibigay ni Don Timoteo Pulae sa kasal ng anak niya? Ang swerte naman niya, nakuha ang bahay ni Kapitan Tiago. Masosyo pa si Simon sa negosyo at ngayon ikakasal ang anak sa isang maganda at mayamang babae. Ang sabi-sabi, napaka-ingrande daw na mangyayaring pagsasalo. At ito pa, ang Kapitan General daw ang magiging ninong. Sigurado akong si Simon ang taong nag-ayos nito. Kailan ba mangyayari ang kasal nila? Hindi ko nagit ng ganung balita. Alam niyo ba, si Simon daw ang magregalo ng mga brilyante at perlas ng ikakasal? Bakit naman napakagrande na regalo niya? Ito raw ang paraan niya na dulatin ang mga tao sa kanyang pamamaalam. Wala na namang natira para sa kanya dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo lahat. May inahahandog akong isang lampara para sa inyo. Salamat, Ginoong Simon. Halika, saluhan mo kami dito. Oh, Simon, halika. Salamat. Ngunit may pupuntahan pa ako. Mauna na ako sa inyo. Siya. Sagani, mag-isip ka. Bakit, Basilio? Nakikita mo ba yung ilawan na yan? Oo, bakit? Ang bahay na yan ay sasabog mamaya at mamamatay ang lahat. Ano? Hindi maaari. Ang lamparang iyon ay bomba at ang bahay na yan ay nilagyan ng maraming pulbura. Umalis na tayo dito, Isgani. Ayoko. Gusto ko kasi makita sa huling sandali. Juan! May sulat sa libro. Manit ni Silva. At galing kay Crisel. Sino siya? Isang napakasamang biro ito.
Siya ay mahigit 30 taong patay na. Imposible! Isang birong maaaring magbunga ng tulugan. Pwede Salvi, nakakilala mo ba ang piyama nito ng kaibigan? Ito ang kanyang pirma. Iyan ay tunay na isulat ni Bara. Sa palagay ko, ang manitisil Paris na yan ay hindi nangungulugang papatayin tayong mga pili. Nangalog ka! Pwede tayong malasang ngayon. Agilo! Agilo! Nasaan na lang para? Subukan tayo pasabugin. Ngunit si Simon ang nabigay ng lampara. Di kaya si Simon sa Ibarra? Oo nga, si Simon ay si Cristo mo Ibarra. Hangal siya, traitor! Hulihin si Simon! Sulong mga duwag! Lakad! Uy, mautang. Maaari mo ba silang palakarin ng magpayapa? Ano bang meron sa iyo, Carolino? Sa akin ay wala. Ngunit naaawa ko sa kanila. Tao din sila katulad natin. Di puta! Bago ka pa lang! Pwede pa mangihi. Hindi! Mapanganib dito! Lakad! Nandito ang mga Guardia Civil kasama ang mga bilanggo. Nandito tayo ngayon. Ang hudyat natin ay pagsasabog na. Doon tayo magtatago isa-isa. Naiintindihan nyo ba? Oo, Master. Yan ang hudyat! Sumabog na! Suyo mga kapatid! Nasaan ang mga kalaban? Carolino, asintayin mo! Nataselo! Barilin mo si Simon! Ginong Simon, hindi na tuloy ang pagsabog. Bakit? Sinapo ni Xagani ang lampara sa ilog. Punyeta! Sige na! Tumakas ka na dito, Basilio!
Ginoong Simon, anong nangyari sa iyo? Tulungan niyo po ako. Ba't kasugatan? Naaksidente po ako. Hindi ka tuloy. Maging masaya ka dahil nagtagumpay ka, Ginoong Simon. Tapos na ang aking misyon dito, Padre. Senyor Simon, sandali lang. Tawag ako ng doktor. Kanang tumawag ng Dr. Padre. Alam kong mawawalan ako ng ilang saglit. Dadakipin nila na ako. Mamayang alas 8, buhay man o patay. Ngunit di ako papayag na kunin nila ako ng buhay. Action. Diyos ko, Panginoon ko. Huwag kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Lumagabi na at nais kong sanang sabihin sa inyo ang aking mga lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo, Padre, totoo ba na may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, ang Diyos ay tutulong sa atin kapag tayo ay wala nang mapupuntahan. Padre, tulungan niyo ako. Ayokong mamatay na may kasamaang dala. Nais kong mangumpisal. Makikinig ako sa iyo. Pinaplano ko po ang lahat dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti at balikan ang umaapi sa akin noon. Anak, lagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi laging masaya. Minsan ay kailangan din natin makaranas ng sakit upang matuto, hindi upang magpuot. Walang magagawa ang paghihiganti dahil ito ay nabubugang lamang ng panibagong kamalian. Hindi ko lang alam, Padre, kung bakit ako ang kanyang pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay isa lamang pagsubok sa iyong buhay na dapat mong lagpasan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi mangyayari ang isang bagay kung wala kang natutunan mula dito. Alam niyang nabulag ka lang ng labis na pagkagalit at puot kaya wala kang kasalanan. Kagustuhan din niya na hindi matuloy ang iyong plano dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat, Padre. At ngayon ay payapa na akong mamamatay. At sa inyo na itong kayamanan ko.